Sa printing business mga tropa, dapat hindi lang short at long ang meron kayong mga bond paper na nakastock dyan sa mga location ninyo. Dapat meron din kayong A4 size kasi hindi lang student yung mga possible na magiging customer ninyo. At speaking of bond paper, ayan yung magiging content natin para sa ngayong araw na to. Although etong mga bagay na to or factor na to matututunan nyo to along the way sa inyong pamumuhay. And syempre, yung mga ibang mga student pa talagang hindi nila masyado alam kung saan possible gamitin etong mga A4 na mga bond paper. And dahil nga nag-comment yung mga subscribers natin dito, shoutout lang din natin tong si Jay. Sabi niya dito, "Sir, para saan ginagamit ang A4 size na bond paper?" To tell you honestly, dati hindi ko rin talaga alam yan kung saan ginagamit yung A4 size na yan. Hindi ko rin talaga alam na nag-i-exist yung papel na yan, yung sukat na yan, not until naka-experience ako nung nag-OJT na ako. And syempre, ayun yung nakikita akong papel na ginagamit nila doon. Nagtataka ako bakit parang medyo mahaba ka ako etong pinaka-short na bond paper na ginagamit ko. And hindi siya ganun kalapad. And tinanong ko yung boss ko kung anong sukat nun and sinabi nga sa akin A4. Doon pa lang ako nagka-idea sa sukat na yon. And syempre nung malapit na ako mag-graduate, nandito na yung mga thesis day, doon ko na rin talaga lubusan nakilala si A4. Kasi mga tropa, nung time na gumagawa kami ng thesis, nagpapa-bookbind kami, sa A4 namin piniprint yung aming mga documents. And kapag nagtatrabaho ka na sa corporate world, lagi mo nang makakasalamuha yung A4 size na papel na yan talaga. Bakit ko nasasabi yan mga tropa? Sa buong mundo, meron tayong tinatawag na ISO. I-search nyo na lang kung ano yung pinaka-ibig sabihin ng ISO. Pero eto yung International Organization for Standardization. Sila yung nagsiset ng standard ng mga product or ng mga kung ano-ano sa buong mundo. And may mga ibang parte rin sa Amerika na hindi naman sumusunod din dito dahil iba rin yung kanilang batas. Pero mostly sinusunod natin yung ISO na yan. Pero dito sa Pilipinas, for somewhat reason parang nag-adapt din tayo sa US letter. Diyan naman na pumapasok yung paggamit natin ng mga short bond paper na kadalasan naman na ginagamit natin sa mga eskwelahan. Pero bago tayo mapunta sa usapan short, sagutin muna natin yung katanungan nung nag-comment sa atin. Saan nga ba ginagamit yung A4 na papel? Usually, kagaya nga ng sinabi ko, ito yung set of standard, ito yung dapat na lagi talaga natin ginagamit, lalong-lalo na kung into corporate world ka or kung nasa professional matter ka, kagaya ng resume, reports, and mga magazine, mapapansin nyo, mga A4 size yung mga sukat niyan. And syempre, sa mga corporate world, ayan talaga ang ginagamit. And kapag ka sa schooling din, lalong-lalo na yung nabanggit ko nung una sa thesis, ayan yung ginagamit. And meron namang hindi masiselan ng mga prof na sa short naman pinapaprint. Pero sa amin, sa A4 pinapaprint. Hindi ko lang alam sa standard ng school ninyo kung kayo ay nag-aaral pa, kung nung nag-thesis kayo, kung sa short nyo siya pinapaprint, sa amin, sa experience ko, sa A4 talaga. And ayun na nga, to make the story short mga tropa, using A4, yan ang mga nagpapaprint yan, yung mga nasa corporate or yung mga nagtatrabaho na, mga professional, 'di ba? Ayun talaga, and kasi ayan yung pinaka-standard. And when it comes naman sa mga stickers natin, mapapansin nyo lahat yan, A4, A3, yan lang, wala kang makikitang mga short. And kung makakakita ka naman ng short or long, eto na yung mga card, 'di ba? Mga papansin ninyo, no? And when it comes naman sa mga bond paper, for somewhat reason, medyo nag-adapt din tayo sa US letter. Kaya naman, ginagamit din natin yan. Ang madalas na gumagamit yan, mga student talaga. Lalo na kung nasa grade school ka talaga. And syempre, high school, ginagamit pa yan. And mga second or third year, mga ganyan, ng college level, hanggang dyan, ginagamit yung mga short. Pero kung medyo pag-graduate ka na, dyan ka na sa A4 dyan mo na makikilala yung A4, no? Usually sa mga student, dun talaga nagpapaprint sa A4. Kaya dapat meron pa rin kayong stock na A4 na kahit na meron kayong isang rim lang, sapat na yan mga tropa. Kasi hindi naman laging may nagpapaprint yan kung makakachamba kayo, kagaya ng minsan sa akin, may mga nagpapaprint din ng mga thesis nila, 'di ba? And when it comes naman using long bond paper, kung hindi ninyo alam, ginagamit yan sa mga legal documents
documents kagaya ng mga contracts, mga agreements, and sa mga government documents. Usually ayan yung madalas na ginagamit, A4 and long. And eto, additional content na lang din natin dito sa Pilipinas. Kung mapapansin ninyo, yung ating long bond paper ay 8.5 by 13. Hindi siya pasok sa ISO or sa pinaka-standard ng long bond paper. And meron kayong makikita sa mga Microsoft Word, ang makikita nyong size dyan, 8.5 by 14. Kasi ayan talaga yung pinaka-standard ng size ng long. For somewhat reason, eto talaga bubunyag ko sa inyo para makarami ng mapuproduce na bond paper dito sa Pilipinas, nagka-cut off sila. Matatalino talaga yung Pilipino eh. Binabawas nila yung isang sukat na yon para makapag-produce pa sila ng maraming bond paper. Kahit i-search nyo mga tropa, ayun talaga yon. Kaya sa atin, 8.5 by 13 yung pinaka long bond paper natin para mas maraming ma-produce na bond paper. Mauutak talaga ang Pilipino kung sa mga ganyang bagay. And kalaunan, nag-adapt na lang din tayo. And meron din akong nabasa before. Eto, totoo to, no? Hindi ko to ginugel lang din ngayon. Mayroon akong nabasa before. Kasi nga nagtataka ako, bakit 8.5 by 13 yung long bond paper natin dito, pero ang standard 8.5 by 14. Nabasa ko doon, sabi nung araw, yung mga printer parang nahihirapan sa ganung kahaba na papel and hindi napiprintan or hindi maayos yung lumalabas na output. Kaya naman hindi ko sure yung details na yun, kasi sa pagkakaalala ko dati nung nagse-search ako, ayun talaga yung nabasa ko na article. Hindi pa uso yung mga YouTube noon, talaga mga article, mga blog, yung talaga mga sulat-sulat. Pero yung facts talaga kung bakit 8.5 by 13 yung long natin, dahil nga para nga mas maraming ma-produce na bond paper na number. Ayun lang talaga yon. And eto, additional tip na lang din to mga tropa. Meron akong tropa or mga classmate, 3 tropa and mga 2 katrabaho ko dati. Tinanong ko kung meron bang impact yung mga nag-a-apply kung yung matatanggap nila na resume sa A4 nakaprint. Yung 3 sa mga tropa ko, nagmamatter sa kanila kung saan piniprint yung bond paper. Yung 2 naman, hindi nagmamatter. Yung sa 3 kong pinagtanungan, mas professional daw kung sa A4 kayo magpiprint ng inyong mga resume. Na which is para sa akin, ganun talaga. And na-experience ko rin yan. Mapapansin mo talaga kung yung nag-a-apply sa A4 nagprint ng kanilang mga resume. Kasi sa tingin ko, meron na yung experience or may kasanayan na siya sa mga corporate as professional. Alam niya na kung saan piniprint talaga dapat yung resume. Kasi dati, nung medyo tumaas yung level ko dun sa company, hiningaan ulit ako ng resume na talagang pinapinpoint sa akin na wag ko sa short i-print. Sa A4 ko talaga siya i-print. Kumbaga, ayun talaga yung pinaka-standard, diba? So, siguro sapat na tong details na to na mga nabanggit ko. Sana matandaan nyo, nakapag-adapt din kasi tayo doon. Kasi sa ibang part din ng US, ang ginagamit yung US letter, parang hindi sila nagka-okay dun sa using A4 at yung letter na short, no? I-search nyo na lang kasi baka humaba pa yung content natin, baka makonfuse pa kayo. Ayun lang talaga yung gusto kong sabihin sa inyo kung saan usually na ginagamit. Sana medyo natandaan nyo rin, no? So, kung meron pa kayong mga katanungan, comment down below. At sa mga gusto mag-avail ng mga templates natin, message nyo lang ako sa ating Facebook page. At lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Makikitang puso'y dinaan sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay damay